Maramdaman man ang El Nino simula Oktubre, hindi pa rin daw mawawala ang mga bagyo. Kaya naman pinaghahanda ng Department of Agriculture ang mga magsasaka hindi lamang laban sa posibleng tagtuyot, kundi pati na rin sa pagbaha. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Asahan na raw ang bahagyang pag-init ng panahon sa bansa simula susunod na buwan. Magsisimula na raw kasi ang El Nino phenomenon ayon sa Pag-asa. Mararamdaman na natin yung impact niyan sa months na October, November, December. May expect natin na may above normal ang temperature pattern natin. Ngayon pa nga lang daw ramdam na ang El Nino sa ilang bahagi ng Visayas. Sa Bohol nga nagsimula na mag-cloud seeding para maulanan ang kanilang pananim. Ang magandang balita raw, mas mahina siya. Weak El Nino ang tawag namin dyan. It will likely to end somewhere in the months of January, February, or March. Ang Department of Agriculture hindi rin daw nababahala. Hindi naman daw kasi tuloy ang mawawala ang pag-ulan dahil sa El Nino. 4 hanggang 7 bagyo pangaraw ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang taon. At naabisuhan na rin daw nila ang mga magsasaka na gumamit ng short-term crops. We shift them from rice to say corn or to short-term crops like vegetables and fruits. Instead of growing it for the next 120 days, if we can grow them, yung mga crops na mga 60 days, 90 days, yun ang ipapasok natin doon. Ang Philippine Rice Research Institute o Philippine Rice sa Muñoz, Nueva Ecija, ipinakilala na rin ang mga bagong hybrid na palay na drought-tolerant at flood-tolerant seeds. Ang NSIC RC192 ay para sa mga lugar na tinatawag na drought-prone areas o madalang ang ulan. Ang NSIC RC194 naman o tinatawag nilang Submarino 1 ay para sa mga flood-prone areas. Matibay din daw ang mga binhi sa mga insekto at nagbibigay rin daw ng magandang ani. Matagal bago umulan at kung umulan man ay ang spacing ay medyo matagal at hindi irrigated. Itong mga drought-tolerant varieties natin, bagay na bagay ito sa mga ganitong conditions. Magkagipitan man, maski walang ulan for the next 14 days or walang sapat na tubig for the next 14 days, at least meron na ho tayong naparami na ring mga tinatawag nating mga drought-tolerant varieties. Patuloy pa rin daw ang paghahanap ng alternatibo ng pamahalaan para hindi gaano maapektuhan ng El Nino ang kabuhayan sa bansa. Sa kabila ng pagkatuyot na may dudulot ng El Nino ayon sa Department of Agriculture, may mabuti pa rin itong epekto. Nakikita kasi nila ang dry spell bilang pagkakataon para tapusin ang mga irrigation project at farm-to-market roads na kailangan sa pagunlad ng agrikultura. Victoria Tulad, GMA News.